Nako, tila desperado na po ito hong mga natumbok ni Senator Rodante Marcoleta at ganyan din po ng testimonya ni dating Sergeant Orly Gutesa at na kung saan ay ngayon na-kumpirma at talagang na-monitor po mismo ng kampo ni Senator Marcoleta na grabe po yung pagkapakalat ng mga fake news. At upang sirain, wasakin yung kredibilidad ni Sergeant Gutesa at maging si Senator Marcoleta at ipinipilit na tila siya po ay itong si Gutesa ay pinilit lamang at binayaran di umano ni Marcoleta at ni dating Congressman Mike Defensor. So sa ngayon ay talagang grabe ho yung napakalawak daw po ng pagpapakalat ng fake news. At may mga ginagamit na kunwari na ito pong si Gutesa ay nagsalita na kung saan ay umamin na siya po ay pinilit lang daw ni Senador Marcoleta at Mike Defensor na magsalita laban po dito po sa mga natutukoy ho. Siyempre si dating Speaker Martin Romualdez at gayon din po itong si Zaldico, mga kababayan. Pero maliwanag naman ho, no? At yung mga pahayag ni Sergeant Gutesa ay tumutugma sa testimonya ho, di ba, ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez, na kung saan ay yung bahay ni Zaldico diyan po sa Valle Verde, diyan po, no, iniipon yung pera tapos i-deliver sa condo unit ni Zaldico diyan po sa BGC. So nagtutugma ho, mga kababayan, pero hindi ko alam bakit ho ganon. At parang sabi nga ni Senator Marcoleta, nababago po yung direksyon diyan po sa Senado. Ano ba talaga ang layunin dito ng mga senador? Diba? Halukayin at alamin ang katotohanan, higit sa lahat ay managot yung mga taong nasa likod, lalo na yung mga malalaki, no, na nasa likod nitong malawakang korupsyon sa ating bansa. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, dahil sa nabisto ho mismo ni Senator Marcoleta, na marami ho pinapakalat na fake news, kung ano-ano. May account ho, talagang ginagastosan daw ho, mga kababayan, binuboost pa baka yung mga nakikinig o nanonood ho sa atin ngayon, baka nakarating mo sa inyo yan, di ba? Pag binuboost ho, mga kababayan, kahit na hindi mo yan pinafollow, ay papasok ko yan di ba? Tapos makikita mo, pag napaniwala ka, wala na, tapos na. Ang target daw ho, 1 million ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, mismo si Senator Marcoleta ang nagkwento patungkol ho rito sa kanyang mga nabunyag. At ipakikita ho rin natin, pinakita niya mismo yung mga kung ano-ano mga binabanggit doon na paninira at para wasakin yung kredibilidad ni Sergeant Gutesa at idinadama ito po si Senator Marcoleta at maging si Mike Defensor. Ito, panoorin ho ninyo, mga kababayan. Natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen,
na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oh. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya nga yung pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya magiging paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Humarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan. At ngayon, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isip-isipin mo. Mga abogado ito siya na nagsasalita. Mga abogado? Mga abogado rin po Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit,
may pananagutan din daw kayo doon, Sen. O, paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma eh. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano mo pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Oho. O, paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila dun sa ano na yun. Kung gaano ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh, yung isang libro eh. Yan. Ay, nako. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Yan po ang pahayag at ni Senator Marcoleta. Grabe ho, di po ba talagang naglalabasan kasi alam niyo ngayon sa social media ay minsan pag hindi ka naging maingat, di po ba sa iyong pagtingin at pag-intindi sa bawat mga issue na lumalabas, maaring ikaw ay mahulog sa kasinungalingan, di po ba? Ikaw ay mabitag ho ng mga mali at mga fake news na tinatawag, di po ba? So, napaka-importante na pag tinignan nyo, i-ano nyo na lang ho. Sabi natin, i-check nyo ho mabuti, i-double check nyo ho. Kasi yung mga imposible na sasabihin, kasi ito pong halimbawa si Gutesa na sinasabi, biglang lumutang di umano, kunwari, na nagsasalita na, pero hindi naman mismo interview nasa art card lang may mga ganon-ganon kunwari. At kung sakasakali na may lalabas na halimbawa, parang siya po yung nagsasalita. Alam niyo naman ngayon yung AI, pwede na. Yung boses ng mga naikokorek ko, napakarami ho at talagang napakatindi na ho ngayon ng teknolohiya. Pero eto ho mga kababayan, yung aking pananaw ho rito. Kasi parang nalihis na po sa direksyon. Ano ba talaga ang dapat na pagtuunan ng pansin ng ating mga senador, particular diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Alamin ang katotohanan at managot yung mga dapat na managot, yung mga nasa likod po nitong flood control project. At siyempre, makagawa po sila ng batas para wag na po maulit yung mga ganyang matinding korupsyon na nangyari dito po sa ating bansa, di po ba? Sa ngayon, ang nakapagtataka ho mga kababayan, yung nagbigay ho ng, ang sabi nga ho ni Senator Marcoleta na most credible, ito yung kapanipaniwala ng mga testigo na humarap dyan po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Sergeant Orly Gutesa. Kasi wala ho siyang mapapalaho rito At mas matatalo siya kasi, di ba, lalagay po sa alanganin, di ba, yung kanyang buhay at ang kanyang pamilya, di po ba? So, yun po binabanggit dito. Yung direction, nagtataka lang ho ako mga kababayan at na sinasabing sila ay malinis at talagang iligtas at wala po sa sa na hindi po sila korap. Pero bakit ang tinitira ay itong si Sergeant Gutesa, mga kababayan. At talagang alam mo, discredit ho mga kababayan, matindi ho talaga ang ginagawa kay Gutesa. Halimbawa, dito na lang sa affidavit, sa pagnonotaryo, mga kababayan. Di ba, halimbawa, nagkaroon ng pagkakamali sa notaryo. Bakit si Gutesa ang tinitira? Dapat tirahin natin yung abogado. At yun ang imbestigahan, di ba? Yun ho, di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Si Gutesa, siya po ang parang mensahero ng katotohanan na dapat tingnan. Kasi nagtutugma ho, pati yung mga binanggit ho ng mga pangalan, yung, sino ba yung Paul Estrada at Mark Kiksay, yung nagsasalansan ng pera. So, nagtutugma po doon po sa mga naunang pahayag ng nina Henry Alcantara at Bryce Fernandez. So, maliwanag ho ito, mga kababayan, na talagang, tapos siya naman ho talaga ay naging tauhan ni Zaldico, ito pong si Orly Gutesa. So, talagang kapanipaniwala ho mga kababayan, di po ba? Dapat doon ho sila mag-stick ho at talagang magtuon ng pansin, di po ba?
itong mga senador. Pero ngayon, talaga nahahalata mo, bakit dinudurog po yung kredibilidad, di-discredit ito pong si Orly Gutesa. Sa halip na halimbawa yung panotaryo, dapat ang questionin ng masinsinan yung abogado. Kasi lumilitaw ho yung mga iba pang mga dokumento, pag inukumpara, ay parehas eh. At alam naman natin talagang yung tunay na kalakaran dito po sa ating bansa. Kayo, subukan nyo ho. Ako minsan gagawin ko ho, magpapanotaryo ako na ibibideo ko na, titignan nyo, wala akong harap na abogado. Itatanong lang kung ang dokumento, tapos aalis yung tumanggap ng dokumento, babalik, pirmado na. Tapos, babayaran mo na. Sabihin mo na kung magkano babayaran mo, ayun na. Pagkatapos notaryo, pirmado na, ikaw bang nagpanotaryo? Kailangan pa ba? Hindi. Pwede ko ba makaharap yung abogado? Hindi na. Ang gusto mo lang manotaryo eh. Tsaka iniisip mo na legal yung kanilang pwesto. Kasi may nakalagay pa notary public eh. Di ba? May mga nakapaskilo dyan eh. May opisina. So, yun lang ho mga kababayan. Kasi ang kadalasan ho, may nagbanggit din sa akin na abogado na may tao siya na pinagkakatiwalaan na kayang-kaya niya ng pirma niya. Yun ang ginagawa, yun ang trabaho. Taga-pirma kasi hindi naman siya laging doon sa opisina. 'Di ba? Sa tunay, hindi nga pumupunta na. Ginamit lang kanyang pangalan. At 'di ba, kokolekta na lang. May staff lang siya na pinapasweldo. So ganoon ho mga kababayan. So dapat ho ang gawin ho sana ng Senate Blue Ribbon Committee ay talagang alagaan pa nga ho dapat itong si Gutesa. Ngayon ang ginagawa, parang hanggat maaari, wag nang humarap eh. So dito na ho, lumilitaw. Na alam niyo na, mukhang may pinoprotektahan. Sabi nga po ni Senator Marcoleta, mukhang yung naratibo, sirain yung kredibilidad ni Gutesa at maging si Senator Marcoleta. At palitawin na siya pinilit lang ni Marcoleta at Defensor. Tapos, may isang malaking tao, di ba, pinapalutang si Speaker Martin Romualdez na posibleng dapat maging state witness. O kaya naman, di ba, yung isa rin kasama sa naratibo, di ba, si Ombudsman Boying Rimulya, binabanggit niya na mukhang ang pwede lang ipataw na parusa kay Martin Romualdez ay gross negligence. Yung parang pagpapabaya lang, kapabayaan na. At dahil siya po'y speaker at hinayaan niya yung kanyang chairman ng House Committee on Appropriations na si Saldico na ayusin at talagang gawin yung mga anomalya diyan po sa budget. So talaga makikita nyo kung sino ang target. Ang target na i-absuelto at yung target na sirain, ito pong si Gutesa. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating mga kababayan? Sige, mag-comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.